Bingo Plus Panalo! Hoy, naku, eto na! Eto na, pinakaantabayanan ng lahat ang ating Pangga-Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Kung saan nga naman dahil sa pagbabalik ni Tita Cora, magbibigay tayo Sino ng si blessing. Tata Cora? Si Tita Cora, o diba? Dahil siya ay nagbabalik balik trabaho. Naku, eto na, mamudmud tayo ng premyo para sa ating Pangga-Bingo Plus Panalo. Ulitin natin, hatid sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Kaya i-drop mo na ang ball sa ating Pinoy Drop Ball para makuha natin ang lucky card ng Baklitas for today. Go, go, go! Ayan na, inuhulog na. Hindi pinakawalan. Aking kaganyan. Correct. Diba na nakakaloka? Ang ating lucky card for the day ay Queen of Spades. Ulitin lang natin ang lucky card ng Baklitas ay Queen of Spades. Wala kayo ba pwedeng gawin kung itandaan lamang yan at antayin ng hudyat ni Kuya Chico. As in yun lang yung gagawin? Yes, tatandaan nila. Tapos kailangan lang nila masagot yan mamayang gabi. Alin ang sasagutin? Nagbigay ng hudyat si Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Dahil pag nagpaikot siya ng ruleta at matapat sa programa ano makikita Baklitas, sa ruleta? Programa ng Baklitas. Diba? At ang kailangan lang nilang sabihin kapag tumapat sa Baklitas ang Queen of Spades para makuha nyo ang 500 pesos na premyo at 500 pesos na additional online kung kayo ay suswertihin na mapili for a total of 1,000 pesos. Ganong kasimple, ganong kadali, ganong kabongga. Hindi ba? At syempre, tututok ka lang naman. Diba? Magkakapera ka kaagad kung suswertihin ka. Diba? Yes. Nakakaloka yan. Kung nakikinig ka at nanonood ka talaga. Naman. Kasi kung hindi, wala. Diba? Ano yan? Para ka nag-abang ng prutas sa puno na malaglag sa bibig. Ba't di na lang kita krompalin? But anyways, ako mga panggayang po muna ang ating Pangga-Bingo Plus Panalo at hindi yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Bye, Bing Bing! Bye! Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Sing-sing pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Ang gawag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Ano? Energy! Yan! Magandang umaga pa rin po Metro and Mega Manila sa mga nanonood, lalong-lalo na ulitin lang natin sa De Los Santos family. Tama ba ako, De Los Santos? Oo. Hello po sa inyong lahat. At saka ito pinapaulit yung pabate kasi mali daw yung pangalan. Oo, ewan ko rin ba. Parang kala mo naman talaga. Advance happy 15th birthday kay Jowen. Ayan, Jowen Kaisley. Ayan. Kaisley ba yan? Kaisley Navarro Pascual. Ayan. Mahal ka ng Papa Jojo. Ayan. Papa Jolo mo. Ayan. Sa susunod po na magpangalan kayo sa mga anak nyo, yung hindi komplikado yung spelling. Hindi yung mahirap i-pronounce. Oo. Nako, nakakaloka. Pasalamatan lang natin. Si Yayi, sabi Tita Cors. Yes. Na-receive nyo na po ba? Yes, naman. Yayi. Thank you so much. Maraming salamat. Please tell Chair Lala Soto we love her so much. Diba? Na nakakaloka. Pero eto na ang pinakaantabayanan ng lahat dahil may kaugnayan ito sa kahapon nating inulat. Dahil nga diba na napapaulat inulat natin kahapon ang pagkakaroon na di umano ng rumored relationship nitong si Elise Hoson at ni Kobe Paras. Na si Kobe Paras nalilink kay Kailin Alcantara. Ngayon naman Marin, may kaugnayan naman kay Kailin Alcantara. Kaya naman pala parang, alam mo, last April, okay na. Teka, si Kailin Alcantara, nalilink kanino? Nalilink daw ngayon sa anak ng ating presidente na si Representative Sandro Marcos. So Kobe Paras, tapos check kay politician. Kumpirmado na ba ito? Well, ito yung rumored pa lamang, 'di ba? Wala pa naman nagkukumpirma, maging si Kailin Alcantara hindi pa rin nagsasalita patungkol dito. Pero si Alexa Miro hindi na napigilan at ang mga utauchi na pagdugtong-dugtongin ang mga sitwasyon. Dahil nga, diba, alam naman natin lahat na for the longest time na
parang 5 years, 'di ba? Parang last week lamang nang aminin mismo sa kanyang live ni Alexa Miro na ang tinutukoy pala niyang boyfriend for 5 years ay etong si Representative Sandro Marcos na itinatago lang pala siya kasi nga syempre kumbaga nasa tungkulin pa ang kanyang alam mo 'yon, ama. Tapos at the same time, kabilang sa first family na tinatawag itong si Sandro Marcos. So, why muna natin isplok sa public? Nahiwalay na sila? Na yung relasyon. Pero yung hiwalay yata, si Alexa Miro na sinabi nga niya na nakipaghiwalay na siya kasi hindi na nga daw niya kinakaya yung ibang mga commitments. Syempre, yung mga katulad pagtatago sa kanya, yung mga ganyan. Tinatago ba siya? Parang hindi ko sila nakikita in public nga. Pero, madalas nakikita sa mga, katulad niyan yung nung inauguration ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandun siya? Andun siya, di ba? Naka-Pilipinyana, support siya. Kaya, actually, wala pang kumpirmasyon noon. Kumbaga pa lang, kuro-kuro ng mga tao, pero madalas sila nagsasama. Haka-haka. Oo. Pero ngayon, Mare, kasi nga 'di ba, ang tinuturong breakup kasi nila ay itong si Frankie Russell na dating kumbaga PBB lalaki, babae. Frankie Russell. So si Frankie daw ang dahilan kung ba't naghiwalay sila ni Yun yung tinuturo. Ni Alexa Miro. Oo, na kumbaga parang yun na yung naging dahilan, keme-keme, parang nagkaroon ng Anong itsura niyang Frankie Russell? Pakita nga natin. Ano siya, beauty queen. Pero kabilang din siya sa PBB 8 na celebrity. Oo, kasi nag-PBB rin ito eh. So chismis lang na si Frankie Russell ang dahilan. Oo, kasi ang lumulutang pala ngayon, ang totoong dahilan pala, eto ka. Sino? Ay, nako. Kasi last week lamang sa isang bar na kung saan nga naman, hindi natin alam kung itong bar na to, ito yung sinasabi kung saan nakita si Elise Hoson tsaka si Kobe Paras na nakasama ni Alexa Miro na pumunta doon sa BGC, Kasi nga doon na sa China, kaya umalingaw-ngaw ang issue sa pagitan ni Elise Hoson tsaka ni Kobe Paras. Pero, hindi pala pinapasok daw itong si Alexa Miro sa naturang bar nandoon. Actually, nandoon na sila pala sa loob. Pinalabas kasi tinawagan daw ni Sandro Marcos na escorta na palabas bago siya dumating. Ayaw niya madatnan, keme-keme. Kasi nga daw, eto yung chismis, ang kasama daw nung gabi na yon ni Sandro Marcos ay si Kailin Alcantara. Oh, kabog. Question mark, walang nagkukumpirma. Yun, kasi wala nakakita eh. Ang pinangalanan lang kasi ni Alexa Miro sa kanyang live, itong si Frankie Russell Pero hindi niya binabanggit si Kailin Alcantara. At yung dahilan kung bakit siya hindi na pinapasok muli nung dumating na doon. Hala, baka hindi alam ni ni Alexa na bar. Oo. Diba? Na parang, ay, teka, sandali. Ngayon, tuloy napapaisip pa mga netizen, Mare. Mukha sigurong may katotohanan kasi nagsasurface ang picture nilang dalawa ni Sandro Marcos way back 2022. Si Kailin tsaka si Sandro na nagkakasama sa isang event. Tapos parang yung, ewan ko kung may kopya ba tayo ng mga litrato na yan? Parang yung last sona nitong ni President Bongbong, nagkaroon daw ng after party na mataan si Kailin nandoon. Pero sila pa ni Kobe nun, di ba? Pero parang gano'n. Siguro nagkakalabuan or... Hala! Ngayon... Overlap kaya? Ngayon sasabihin natin, sino kayang nagloko? Totoo kayang pinaparatang na itong si Kobe ang may cheating issue? Or baka naman sa party niya nun? Ganun ba yun? Question mark, diba? Na nakakaloka. Ayan yung picture nila. Baka nagkataon lang. Pero sinong pupuntahan dyan sa after party? Yun nga daw yung sinasabi ng mga tao. Kaya nga hinihikayat daw ng ilang mga netizen na kung sino man yung nag-upload nito. Kasi way back 2022 pa to diba? Kung ito'y edited lamang, ilabas nyo yung totoong picture kung meron man kayong prebang hawak. Eto pa, hindi nakaligtas sa mga mata ng netizen. Alin! Dahil nga ngayon sa medyo lavish lifestyle Nino na meron daw di umano si Kailin Alcantara. Hala, nepo girlfriend ka? May mga na siya, may mga may mga pa-Instagram siya na abroad, diba? Meron siyang pa-Instagram na mga luxury branded bags. Tapos may
Marami pa. Kaya tuloy nasasabi ng mga tao, kaya. Kasi kung iisipin daw hindi naman natin sinasabi na walang pera talaga mismo si Kylie dahil syempre artista. Pero, kasi nga 'di ba, yung beauty empire niya, if I'm not mistaken, tama ba ako? Pa-check nga kung ano ba. Kung kasi papatapos na daw, yes, tama papatapos ba? Na yung beauty empire. Beauty empire. So walang naka-line up na project. Pero ang lifestyle ni girl, pa-abroad. Baka may ipon naman. Shopping, 'di ba? Although ito naman yung nilinaw naman ni Kylie patungkol naman dyan. Sinabi nga ng actress na the reason why yung pinaflex niya yung lifestyle na gusto niya kasi minanifest niya ito. Diba? Kung parang kasi naranasan niya mawala ng pera. Alam mo, galing siya sa hirap eh. Hindi mawala sa isip ko kung anong itsura ng Frankie Russell. Talaga? Meron ba tayo? Ayan! Sorry. Pretty. New Zealander. Kasi daw ang kwento. Tapos patingin ako ng Kylie Alcantara. Kung diba? Parang ito yung ito yung Frankie Russell. Na una daw na ugnay ito kay Representative Sandro. Pero mas baby girl kasi si Kylie eh. Bago nagka-Almira, Alexa Miro dahil mas pinili daw ata parang ito iniwan si Frankie Russell kasi mas mahal daw ni Representative Sandro Marcos. Ito'y chismis lamang. Si Alexa Miro. Ngayon naman, nagkalabuan, nagkawala. So, sino nang minamahal? Si Kylie. Yun ang chika na nai-involve. Hala! Diba? So, parang tuloy ang sabi ng mga tao, ano to si Kylie na? So, ang susunod naman ba natin titignan dito, ang makukuda sa ang First Lady? Kaya kasi diba, yung mga nakaaway, abangan natin. Yung mga nakaaway ng mga jowa. Mga nanay. Nanay ng jowa ni Kylie, diba? Ka. Talaga. So ano ang susunod na makikita ng mga tao? If ever man meron at mag-prosper ang relasyong Sandro Marcos at Kylie Alcantara, sino yung susunod natin makikitang kukudang? First Lady na? Hindi magsasalita si First Lady. Ipapadaan nila yan kay Claire Castro. Yun yung magbabasa ng official statement. Diba? Kasi diba, kung titignan din yung record naman netong si kaya tuloy ang mga tao ngayon, teka sandali, may ahasang naganap, pero sandali, hindi ba nanganganib na ahasan? Diba? May gapangan bang naganap? Kasi nga, diba? Ano to, si Kylie na makaliskis? Diba? Ang snake sir na? Valentina, ganun ba yun? Nakakaloka. Pero pwedeng linawin yun ni Kylie na gusto niya pabulaanan ito. Kylie, bukas ang ating programa para lang, alam mo yun, mas maklaruhan ito at malinis natin pare-parehas ang mga inyong mga pangalan, lalong-lalo na po ni Representative Sandro Marcos. So, diba? ang chismis, so matutal, inisnake sir na nitong si Kylie Alcantara kay Alexa Miro. Kaya ngayon si Alexa Miro ngayon lumantad na. Patingin nga ng Alexa Miro, patingin ng itsura. Diba? Nakakalo. Kasi tinitignan ko, diba, sa itsura, kasi, diba, look can be deceiving. Yes. Pero yun na nga, nakakaloka. Maganda kasi yung din, yung Frankie Russell. Diba? Maganda yung Frankie Russell. Anong meron kay Kylie para, diba? Wow. Kaya anong meron kay Alexa na wala kay Frankie? Si Kylie, siya yung nagpagawa, diba? Ng Gelongstra? Hindi ko alam kung nagpagawa yun ng Gelongstra. Or yung isa yun. Sophia ba yun? Hindi. Di ba magkamali? Wala. Erase. Sophia lang binanggit ko. Wala akong binanggit apelido. Si Sophia yung kaibigan natin baklang terrorista. Si bakla pala. Yun yung si Sophie. Kahawig. Ayun palang pinoproject na si Kylie. Hello, Baklitas watching from Saudi. Ano to? Saudi. Hello, PJ. Ano Saudi? Leyte. Ay, hindi kami tumatanggap ng biro. Hindi kami mabiro ngayon. Hihit ulo namin. Hello, Baklitas. Happy Wednesday, sabi ni Priscilla Cardinal. Correct, hindi ba? Pero yun nga, mabalik tayo dun sa storya na yun. Kasi parang sinasabi daw ngayon, okay. So ngayon, ayaw na ni Kylie sa mga taga-showbiz, kaya politician naman ang tinarget. Ano pa to? Yun ba yun? Diba? Yan yung Alexa Miro. Maganda si Alexa Miro. Fairness. A true Filipina beauty. Diba? Fairness. Pero parang mas malaman itong si Kylie. Kung ibabalik natin, of course, yung unang babaeng na involve. Diba? Si Alexa, Frankie.
Frankie. Balik tayo. Frankenstein, charing. Oh. Hindi. Ay, ayan. Oh, Sorry. ang ganda. Ito kasi yung nauna. Tapos pumangalawa ngayon, si Alexa Miro. Kasi pakita natin si Representative Sandro Marcos ang pinag-aagaw-agawan. Ang nag-Alexa Miro. Nag-Alexa Pagkatapos Miro. ngayon, after ng Alexa Miro, nag-Kailin. Kailin Alcantara. Ay. O, tingnan natin Tapos yung lalaking ano. Picture together. Picture together. Hindi naman ganyan kaputi si si Congressman Sandro Marcos sa Hindi, persona. bago daw yan ng kumpanya. Parang hindi rin, lalo nga silang bilad noon. Ilocano yan Diba? Oo. Hala, ading ko at paypay sungata na sikat boyfriend ni Kailin Alcantara. Yan. Congressman! Diba? Kaya mo nga sumbatan, di kito allegations da nga sikat boyfriend ni Kailin Alcantara, tamadi, chismis tata. So nakano ti ulog, iti relasyon yun ni Kwan, ni Alexa Miro. Diba? If you wanna answer that or to clarify something about this issue. Diba? Na nakakaloka. Welcome po at bukas ang ating programa. Ulitin lang natin. Ito'y wala pong konfirmasyon sa lahat. Ito'y spekulasyon pa lamang ng mga tao. Mario Palmera, may siya. Oo nga, kahawig nga niya. No? Kahawig ba Ayoko nga? bagitin. Oo, sabi ni Mario Palmera, kahawig daw ni Jake Cyrus, si Congressman. Diba? O hindi may itsura naman si si Congressman. Randy Tejada. Hello po sa inyo. Liam Andre Tejada. Hello, happy birthday today. Ang aabangan natin ay kung mag-uusap na ng tuluyan or ng one-on-one. In public, sana na magdebate. Sino? Si Kiko Barsaga. Uy, nakakrush ko yun, in fairness. Hindi ko alam bakit. Parang, alam mo yun, ang appeal na niya sa akin ngayon, hindi dahil sa, alam mo yun, na basta I find him cute. Talaga? Oo. Ako dun pa rin ako sa anak ni Senator Loren Ligarda. Gwapo din yun. Dami mga bagets sa politician. At saka yung mayor ng Tagaytay, ate. Bata pa. Ay, hindi pa nasasay. Gwapo. Talaga? Oo. Ay, isa pa lang talagang nakikita ko ng personal si Mayor Vico Soto. Ang babat at mga Gen Z, no? Ang daming mga Gen Z ngayon. Fairness. From Kobe to Charis. Ayan, Mart ha. Ayan. But anyways, yun nga, ulitin lang din natin, hindi ba? Itong mga usapin na ating binanggit kanina ay pawang mga spekulasyon at wala pa mga official statement na nanggagaling sa mga tao. Ang kinumpirma lang talaga doon is yung pag-amin nitong si Alexa Miro na pagkikipagrelasyon niya kay Representative Sandro Marcos ang 5 taon at pag-amin din niya sa breakup nilang dalawa. Yun lang din yun. At ang babaeng nabanggit lang din, di umano, na nanggaling din sa bibig ni Alexa Miro ay itong si Frankie Russell. Tsaka hindi pinapasok sa bar? Tapos tinawag? Hindi na daw. Tapos yun, napag-alaman ng mga netizen, nung gabi na yun, nung hindi na pinapasok si Alexa, andun daw, si Kailin Alcantara nakasama daw pala doon sa loob. So, yun na yun. Diba? Makakaalam lang din nun yung mga tao dun sa bar. Sigurado may chismosa dyan na maglilik niyan. Correct. Hindi ako naniniwalang tikom ang mga bibig ng mga makakatipa din yung mga yan. Ay, makakatipa rin ang dila talaga ng pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Correct! Tinalakan. Hindi ba? Na sinulakan, na binato. Oo. Pero isang mga panggayang po muna ang ating second hour chika sa aming pagbabalik. Isang matikbong chikahan na naman ang dala-dala ng 2 bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang tawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!